Pangalan ko at sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo, Guro ng Tama ko. Buhay ko, hinigit ng bawat isang halin na nakikipamuhay dito may bago ng buhay na ninanasan ng bawat tao. Kung minsan ay bumaba. Buhay na nagbibigay sigla sa bawat isang laman dahil nagnanasan na magmahal, nagnanasan ng kapayapaan, nagnanasan makapaglingkod sa bawat isang lugar. At higit sa lahat, nagnanasan ay isang kaluluwa sa isang lawan ng makapagbayad ng bawat isang. Sa kalagayan ito, na sa inyo ay aking kilali. Magapat bawat isa sa inyo nandoon sa iba't ibang uri ng pangangailangan, sa iba't ibang uri ng tutusin. Subalit, ang pagsikat ng araw, masaya pati ng bawat isa sa inyo dahil taglay pa ay yung mga buhay. Subalit, sa bahagi ito, medyo mga kalagayan. Sa inyo kayang pag-isip, ninanasan niyo ng mabago ay yung mga katagpangan. Makapagbigay kayo sa inyong naman ng pagtulungan. Makapaglingkod kayo sa inyong kapwa. At mga bagay na may sinalang sa inyong pagsunod sa mga turo at aral. Dahil kung ang buhay ninyo sa inyong mga kalagayan ay mawawalan ng mga bagay na mawawalan ng mga bagay na pagpipinan ng inyong mga laman. Mga bagay ng pagpapakatapat, ng pagpapakatotoo sa inyong mga pagkatao. Ano at pasin ninyo ay iba't ibang nangyayari sa inyong pagkakutunan. Pinisin lang naman ang luputan ng bawat kailangan, mga kahirapan at ikat-ibang ulo na nakikita na pagbibirang ng bawat isang tao. Ano ba sasabi niyo sa inyong mga buhay? Magiging mapayapa kaya ito? Masarap pa na bakang talino sa inyong mga buhay. Magiging maligaya pa kaya kayo sa ganitong mga tuwa at mga pangyayari. Mga kaibigan ko at mga manasas tulad ng lagi at sabihan sinasabi na bawat isang pagkakayaan at ako na sa inyong island. Buhay, napakalaking ligaya. Na ibinigay sa bawat isang laman. Tulad ng bawat isa na nagnanasan na ito ay bumababa. Pahalagahan nyo ito at lagi at sabihan. Maalala niyo kung saan niyo ito gagawin. Hindi sa inyong panglalawang. Hindi rin sa pagbibigay ng karatan. Hindi rin sa pang-aapig ng bawat isang tao sa inyong panglalawang. Dahil kung ang buhay ay mawawalan ng pagtulungan, mawawalan ng paggawa, mawawalan ng mga bagay na magtulungan. Paano kayo maaalalahanin na inyong mga inyong? Paano kayo mabibigyan ng pagpapahalaga sa kanilang mga pagkatao, sa kanilang mga paano nila kayo aalalahanin
sa tuwing sumasapit ang magagandang pagkakataon na inyong pagkakaroon ng buhay ay bago. Mga mana ng panataya, marami ang bawat isang ilang na may ibang uri ng kanilang mga pakikipamunan. Lahat sila, tulad ng bawat isa, naghahangad ng magagandang bagay, makasagaan ng buhay, maligayang buhay, mapapayapang buhay. Yan ang lagi at sa pila, binigay sa akin ng bawat isa. Balik, paano may pagkakaroon ang lahat ng mga bagay ng pagkakaroon kung kayo sa inyong mga kalagayan ang hindi gagawa na ikakaganda nito, hindi gagawa na ikakapayapaan nito at mga bagay na may kinulaman sa bawat isang kaligayahan. Ganyan ang inyong pananampalataya upang magbigay sa inyo ng gabay, magbigay sa inyo ng liwanag, magbigay sa inyo ng direksyon sa lahat ng mga bagay na inyong isang kagawa upang ay inyong mga buhay tulad na inyong inyong kaitaasan ay may pagkalang. Balik, hindi nakukuha lamang sa pagpili ang lahat ng mga bagay. Kailangan kayo ay susunod. Kailangan din kayo ay magpakatapat. Kailangan kayo ay magpakatotoo sa inyong mga ginagawa. Upang maibigay sa inyo sa inyong pananampalataya ang lahat na inyong kinakailangan. Oo nga, at sinasabi sa inyo na bawat isang pantaya ang dapat tutusin, ang dapat tutusin. Balik, kung mananatili lamang sa inyong mga taingan, magbawat ng sinasabi at inyong pagwawalang bahala at lahat ng mga bagay nito sa tuwing dumarating ang iba't ibang uri ng pakulo sa inyong mga kamalaman. Paano magagawa yan? Ng pananampalataya ay isang nilalang na nagwawalang bahala. Hindi sumusunod at hindi sumutupad ng kanyang gampanin sa kanyang pinagsasabi. Bilang mga nilalang, nararito at hindi pamuhay ang totohanan. Bawat isang buhay, may kanya-kanyang katampasan ng Diyos na kanyang dadalagin sa kanyang pakikipamuhay dito. May bago sa lupa. Subalit, bawat puso na inyong daladalagan, bawat puso na inyong patampasan, yan ay lumalaan. Yan, tulad na inyong nadalagan, ay inyong madadala, inyong mapamasan, dahil ilan nandiyan ang pananampalataya, pagtitiwala sa akin bilang inyong Panginoon at Panginoon ng lahat ng tao na nakikipamuhay sa ibang kung ang bawat isang aktinig ay naroon at nananatilig sa inyong mga puso at sa inyong mga kagawa bilang mga nilalang na nakikipamuhay. Ganyan dumadaan at ganyan ninyo madadala. Ay ano pang magbigat ang mga benes na inyong pagbabayaran. Gaano man ang mga benes na misyon at gampanin na inyong mga kaluluwa sa inyong mga pagkakataon. Dahil tulad na lagi at sabihin sinasabi, nandiyan ang bawat pagkakataon na lumidinig at nagbibigay sa bawat isang mata ng palataya at mag-aaral ng hinihiling upay siya sa kanyang pagpapabuhay sa bagong lupa. Ang kanyang kapayapaan at kanyang kaligayahan bilang isang nilala sa espiritu na kanyang pinala ng palataya. Mga mana ng palataya sa bawat isang paglalakbay, ng bawat isang tao, sa bawat taon, may pinagkakaloob sa iyo. Ano
bakit kailangan niyo pa ang buhay na inyong initigit sa inyong mga kalagayan tulad ng lagi at sapitan. Ito ay gagamitin ninyo sa mga bagay na inyong mapapabuti at ikaulan na inyong mga kalutan. Oo, bagamat may taglay-taglay na tingin, may taglay-taglay na karamdaman ang bawat isandaan na susundugan at nabibigyan ng kaluluhan na dahil sa mga bagay na inyong ginagawa sa pagpipino na inyong mga laman at iba't ibang uri ng panatag at trabaho na maipapagkaloob nyo sa inyong mga sarili upang mabigyan ninyo ng kaliwanagan ng bawat isang kaluluwa na nandiyan at nananahan. Masarap tulad na inyong nalalaman ang pagpapabuhay sa ibabong lumba. Masarap makasama ang bawat isang kanyang. Masarap din makasama tulad na laging sinasabi niyo ang bawat isang kaaway na nandiyan sa inyong mga buhay. Dahil ay yung mga kaaway siya ang dahilan upang kayo ay makapaglayan sa inyong mga beses. Ay yung kaaway siya din ang dahilan upang kayo ay magpakatibay sa inyong pananampalataya at makasunod sa mga inututo at iniyaan. Ay yung kaaway, diyan mawawala sa ibang lupa. Dahil yan ang pinadalay upang kayo sa inyong mga sarili una rin sa lahat makapamili doon sa mabuti, makapamili doon sa tama, makapamili din doon sa mainutos at iniyaan. Dahil kung wala ang maaway niyan, wala kayong pagkagawaan ng mga bagay na pinutungo sa inyo. Kung wala din ang mga away na yan, hindi kayo makapagbabayan sa inyong mga utang, sa inyong mga ayan. Kaya nga, dahil at sa pila, sinasabi sa inyo, mahalin ito ay yung mga away. Dahil yan ang dahilan upang magkaroon ng kaluwanagan ay yung mga kaluwag subalit. Maraming nilalang, bagamat may pananampalataya, bagamat nakakarinig ng matulungan aral, bagamat nananalangin, bagamat dahil umibig ng mga biyaya, nalilimutan ang mga bagay na may pinalaman doon sa pinatutok sa inyong mga kaaway. Tulad sa inyong mga nanadakan na bawat isang katagumpayan, na bawat isang pagsasakripisyo na naman, kapapunawa, pagpapagawan sa inyong mga kaaway. Diyan ninyo napapatunayan na masarap palang mabuhay dahil wala ka ng kaaway, nang dahil pinapawad mo siya sa bawat isang pagkukulang at bawat isang kalagayan. Kaya mga bago ng panatayan, ang buhay ng isang tao, tulad na yung nalalaman, maraming kulay. Subalit sa bawat kulay na dinaraanan ng bawat isang buhay sa iyong mga kalagayan, may iba-iba itong naiiwanan na turo at aral sa bawat isang naman. Tulad na inyong pagiging pamusok na tumatagitan sa kulay nila ay isang tao na dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang higit, na dahil sa iba't ibang uri ng kalangan na ninanasa niyang pakamulan. Yan ang kulay na lagi at sa tila na mamalagi sa kanyang pagkatao. Subalit, kung ay isang nilang ninanasa ang kapayapaan, ninanasa ang kasimulan, at lahat ng mga bagay, nandiyan dyan ang lagi maliwanag, wisdom, at nagiging makinang ang bawat isang tulay na kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. At yan ang ninanasa ninyo bilang mga mananampalataya na lagi at sa pila, nandirito at nakikipagsikan. Subalit, nagiging mahalaga lamang at nagiging makabuluhan ang bawat isang pagpapagyo sa bawat isang bansayan na sa inyo ay nagtuturo kung sa bawat naturo at aral. Tulad na lagi sinasabi sa inyo sa inyong pagpupong, nasasabi nila sa inyong sarili na susunod ko
ginagawa mo yan na isasakatuparan mo na ang lahat ng mga bagay na ito na sinasabi ng badlayan namin ito at nakita mo. Dahil kung ang bagay na ito ay yung nasasabi, gaano kaligaya ay yung kaluluwa. Gaano rin kapayapa ang nadarama ng iyong mga kaluluwa. Gaano ito kaliwanag sa bawat isang kalalayan. Subalit, kung sa bawat isang sulat-aral, natuloy panitay ng mga sarili. Sa susunod ko na lamang ito gagawin. Sa susunod ko na lamang ito babagawin. Sa susunod ko na lamang ito itatang. Kung ang bawat pag-iisip na ito ang nadarama niyo at nakalagay sa inyong mga pagkatao. Mga mananampalataya, kung ang araw ng bukas ay hindi na dumating sa iyo, kung ang pagsikat ng araw sa umaga ay hindi na ninyong masigaya, kung ang lakas ay kulang na rin upang may nagawa niyo ang pagtutuktak nito sa bawat isang pag-uulang ninyo sa inyong mga kaluluwa at sa inyong mga sarili. Ano ang masasabi ninyo sa bawat isang kalagayan? Magiging makabuluhan kaya ang bawat isang buhay ninyo. Magiging makabuluhan kaya ang bawat isang pananampalataya ito sa inyong nasa buhay. Hindi nga mga mananampalataya dahil nagduro ang mga bagay sa inyong mga sarili na kayo ay di nagkaroon ng pagkakataon upang may sagawa ninyo ang mga bagay na sa inyo ay pinapagawa. Kaya sana, tulad ng sinasabi sa inyo ng bawat isang badaya at ako na ngayon sa inyo ay nakikipag-ibig. Mahalagahin ninyo ang bawat isang buhay at bigyan ninyo ay mga sarili ng pagkakataon na inyong mabigyan ng pagbabago at pagpipino ay yung mga laman habang kayo ay nandito at habang kayo ay pinapapayaan ng buhay at lahat. Dahil sa inyong pag-isan sa ibabang iba. O, maraming mga nilalang na ang kanilang mga nilo ay tumatamis. Maraming mga nilo ang sa kanila tulad na yung ginagawa ay nananalangin upang ang kanyang kaluluwa ay magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon ng kasunod. Oo, kayo ay tumatangis, subalit ang kaluluwa na lumisan sa inyo. Nandiyan ang kanyang kagalakan, nandiyan ang kanyang kaligayahan. Dahil doon sa pagpapantay ng kanyang dalawang paa, mapapakita na niya at makukuha na niya ang kanyang ninanasan, ang kanyang gantimpala sa lahat ng mga bagay na pagtitis na kanyang sinagawa dito sa ibalo ng lupa. Lalo at sa lahat, ang pagsunod niya sa kanyang pananampalataya, ang pagbibigay niya ng lahat sa kanyang sarili na tupadlaman ang mga bagay na itinuturo ng kanyang pananampalataya. At dito, nakikita din ang mananampalataya ang kanyang gantimpala sa kanyang pagpapantay ng dalawang bakaya, ang paglitan ng isang tao at ang bawat isang kaluluwa, yan ang kagalakan. Yan ang kasiglahan. Yan kung inyong mamamanas ang bawat isang katanong-talanan ng bawat isang kaluluwa na nakipakuhay dito sa ibabang iba. Dahil kung ang pagsunod tulad ng ang sunod ay kanyang nansaluwa at makakasya ang lahat ng pangako, lahat ng mga bagay na kanyang napag-aralan tungo sa kaunlaran ng kanyang kaluluwa pagdating ng Panginoon. Kaya sana ito ay bigyan sa inyong mga sarili ng kahalagahan. Ito din ang bigyan ng inyong sarili ng iba yung pag-aaral at iba yung pag-ibon tulad ng mga bagay na may kinalaman sa inyong dahil kung kayo lamang sa inyong mga sarili ay naroon ito. Wala kayong pinanasin. Baguhin ang bawat isang kamalian ninyo. Baguhin ang bawat isang kapupunan ninyo. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng Panginoon. Kung ang lahat ng mga bagay niya, tulad ng laging sinasabi ko, ay hindi ninyo napapalagahan. Panahon na sa inyong mga pagkatapos
isip, kayo ay magkaroon at intentional pagsulibay at pagmamatapat sa pananampalataya na iyong natutunan. Dahil ito ang kaligtasan ng bawat kaluluwa, sa bawat kalagayan na nagbibigay ng ibalik kapalitan